damdamin ng pag-unawa, pagpapahalaga, pagmamahal. Iyon ang naging karanasan at ito'y naging sapat kay Abraham upang, at ito ngayon ang napakalaking hakbang, ang pananalig sa salita na kanyang narinig, ang pagpapahalaga niya sa pangako na sa kanya'y binitiwan. Lahat ng ito ay walang katuturan. Kung hindi ito mula kay Abraham ay nag-udyok. Alin? Yung unang hakbang, iwanan ang kanyang dating buhay upang magsimula ng bagong buhay. At ito yung binibigyan din ng mga komentarista na for Abraham to begin a journey of faith, it is not as easy as it sounds, because the first step of a journey means departing from, separating oneself from, divesting oneself of what? Of the old, familiar, secure. Lahat ng iniisip natin, at ito'y bilang mga Pilipino, isa tayo sa mga lahi na ito'y damang-dama sapagkat ang mga Pilipino'y lahing kumakalat sa balat ng lupa. Tayo yung mga taong handang tumawid ng dagat at maging mga overseas. Subalit, ano yung isang katangian ng mga Pilipino saan man sila naroon? Yung kanilang damdamin unti-unting nagliliwanag. Para sa kanila'y tila wala pa rin kapalit ang sariling bayan. Ayun, yung konsepto ng sariling bayan, ang kinamulatan. Doon ako namulat, doon ako isinilang, doon naroroon ang aking angkan, doon naroroon, doon ginagamit, doon naririnig, doon naunawaan ang aking wika. Doon ko kilala ang kapanahunan. Alam ko kung kailan tagulan, taginit. Alam ko ang mga palatandaan kung kailan may magbubungang mga puno. Everything that stands for familiarity and therefore stability and therefore security and therefore sense of well-being. Everything that is in one simple statement, and he left his native place. Iyon ang ating narinig. At para sa atin, iyon ang kagad itinawag ng Santo Papa na pansinin natin. Pananampalataya, ito'y isang paglalakbay. At pananampalataya, pangunahing tipo para sa atin. Pangunahing imahe, pangunahing tao na halimbawa at uliran ay walang iba kung hindi si Abraham. Ano nga't sa salaysay hinggil kay Abraham, ang tawag ay naging totoo nang gawin niya ang unang hakbang at ito'y lisanin ang sariling bayan. Ang kahulugan ng kanyang pag-alis sapagkat siya may narinig, sapagkat meron siyang pinaniwalaan. Ito lalo tigit sa ating mga pare, bilang pare, ay napakatindi ng sinasabi. To be ordained means to have entered into a covenant. To be ordained means to have established an I-thou relationship with someone. To be ordained means I am a definite thou to a God who said, I chose you. I chose you. I call you. The I-thou relationship that is behind every vocation in this room. Iyon ang ating kinakailangan na balikang tanaw. Nang sabihin ng Diyos, ikaw at hindi yung kaeskwela mong yan. Ikaw at hindi yung kapatid mong yan. Ikaw at hindi yung kababayan mong iyon. Ikaw.
ikaw, tinatawag kita. Ako ang tumatawag sa iyo. Napakahalaga na sa umpisa nitong ating banal na pagsasanay, mga kapatid ko, sa unang gabi ay magpahinga tayo, matulog tayo ng ang diwa na sa atin naglalaro ay yung simula ng katangi-tanging paglalakbay ng bawat isa, ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya. At ito'y nagsimula katulad kay Abraham ng tawag. Sa pagtatagal ng anumang ugnayan, interpersonal, napansin ninyo, hindi ang Diyos na lamang nagsasalita. Sapagkat person to person, bawat person ay merong kataga, salita na siyang sisidlan ng kanyang niloloob. Sapagkat iyon ang kahulugan ng salita. Bawat kataga ay sisidlan ng diwa. Ang diwa ang nanggaling sa loob. Upang ito'y mailabas, ito'y inilalagay parang sandwich, palaman ng sandwich sa kataga. Kaya't ang kataga ng bawat isa, ang ugat nito ay ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang salita ng Diyos, marami pa tayong maririnig tungkol sa salita ng Diyos, sapagkat ang pananampalataya at salita ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang salita ng Diyos ay napaka-espesyal sapagkat dito naririto sa atin ang katiyakan. Ano ba yung nasa puso ng Diyos? Ano ba yung nasa isip ng Diyos bilang Ama? Ano ba yun? Ang kanyang salita na pinatutungkol sa akin bilang ako, sa atin bilang tayo, in plurality of the priesthood. Ito ay tutugunin. At ito. Kung paano ang Diyos inilabas ang sarili sa kanyang salita. Sa katotohanan, ang hiwaga ng pagka-Diyos ay naroon sa kanyang verbum, and verbum incarnatum est. At yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao at namahay sa piling natin at nakita natin bilang karpintero. Iyon ang kahulugan ng salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Ngayon, hindi na lamang upang marinig, kundi upang makita. Hindi lamang upang sa mandali ang matunghayan, kung hindi abang buhay doon sa nakapako sa krus, ay lagi nating matanaw. Kung iyon ang nangyari sa Diyos na nagsasalita, at ang pagsasalita niya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ugnayan ng pananampalataya, tayo man ay tumugon, nagsalita rin. Sapagkat tayong tinawag. Sinabi sa akin, ikaw, tinatawag kita. Ako ang tumatawag sa iyo. Naroon sa kilos. Ang kilos na nagsasalita. Tandaan po natin. The body language. Kaya, the gesture, the action that tells it all. Totoo yun. Ngunit, kung mayroong kilos na nagsasalita, mayroon namang salita na isinasakilos. At iyon ngayon, dito, at kaya unang gabi gusto kong umpisahan na natin, ano yung inyong salita sa Diyos na nagsasalita? Ano yung inyong naging dialogo? Ano yung inyong naging palitan ng salita? Interpersonal relationship necessarily must find expression in a dialogue between persons. And dialogos. May salita siya, may salita ako, salita niya, binigay sa akin, salita ko, ibinigay ko. Salita niya, nagkatawang tao, salita ko, iniintay niyang makita sa katawan ko.